Ayan, meron po tayong tatlong klase na three different kind of market environment. Tinatawag din itong market conditions. So, kapag narinig yung market environment, market conditions, so isa lang po ang tinutukoy doon. Sino po ang maaaring magbanggit ng tatlong klase ng market environment dito sa forex trading? Bullish, uptrend, sideways, ranging. Yes, or consolidating. Tama po yan. Very good. Napaka-importante sa isang trader po na ma-master itong market environment. Bakit? Dahil ito po yung pagbabasihan, pinakapagbabasihan po ng isang trader, kanyang desisyon, anong klaseng trade ang kanyang gagawin. Kung siya ba ay magbabuy o magsisell. So, napaka-importante na marunong po ang bawat trader na mag-identify kung anong kasulukuyan na trend or market environment. So for bullish environment, ang movement po ng price ay ascending or pataas. So mula sa mababang price, ang kanyang pinatutunguhan ay sa mas mataas na price. So ito ang bullish environment. So paano po na-identify ang isang bullish environment? Makikita po natin dito, ang nakikreate niya na structure ay higher high and higher low. So saan natin ma-identify yung mga higher high and higher low? So itong mga peak na to, na inyo pong makikita, bilang palatandaan, hindi po malito, ang higher high po ay nakikita sa taas. So lahat ng nauunang salita ay high. Higher low, ibig sabihin ay bullish po ang inyong tinitignan. Para naman sa ibaba, ito po ay tatawagin na higher low. So makikita niyo yung mga tuktok po na ito. Yan. So ito po yung mga higher high at ito naman ang higher low. So kung papansinin po ninyo, kada magke-create siya ng panibagong peak, no? Ito, yung mga tuktok na to, na itong valley. Yan. So para siyang bubong at saka yung B. So makikita po nyo, kada ito ay magkakaroon ng panibagong tuktok. Yan. Pinapakita niya na nagke-create ng panibagong higher high. So, kada naman sa baba, magke-create ng panibagong letter V or valley or low. Yan, lahat po yan ay tinutukoy lang isa. Itong itsura na ito. So, nagke-create siya ng higher low. Ang isa pang indikasyon na ang market po ay bullish o mayroong bullish environment, mas stronger ang mga buyer compared sa mga seller. So paano po iyon? Makikita po ninyo, yung mga pataas, yan po yung mga buyer at ang mga seller po, yan ito mas pababang movement, ay mas maliliit lang po ang kanyang nakikreate. So mas stronger yung mga buyer. So yan po ang isa pang indikasyon na ang market po ay bullish. Ang pinakamadali pa na ma-identify na ang market ay bullish mula sa baba na price, ang ending or ang current na magiging price niya ay mas mataas. Katulad po nito. So mula dito, nagkakaroon ng movement na pataas. So sa mas madaling tignan, mula sa baba, nasa taas yung susunod. So, di ba? Isang ganun lang. Makikita nyo yung kanyang ginalawan. Ano naman ang itsura ng isang bearish environment? So, mula naman sa taas, ito ay gumagalaw o nag-move pababa ang price. So, ito naman ang bearish environment. So, bilang palatandaan, para hindi po kayo malito, kadalasan kasi makakalimutan natin lalo kapag beginner. Ano nga pala yung bullish? Ano nga pala yung bearish? Imaginein po ninyo ang bull. Ano po ba ang meron sa bull? 'Di ba? Meron siyang dalawang sungay. And ang sungay po ng bull ay nakaturo sa taas. So kapag nabasa niyo yung bull at nakalimutan niyo ano ba yung bullish, yun ba ay pataas o pababa? So imagine niyo ang bull, meron siyang sungay, so pointing up, ibig sabihin, ang movement ng price ay pataas. O ang bear naman, ano naman ang itsura ng bear? Ang kanyang kamay, di ba? Laging nakababanggay niyan, no? Ang bear. So imagine mo yung kanyang baba ay ang kanyang kamay ay pointing down.
So, ibig sabihin, no, pointing down, pababa ang movement ng price. So, yun yung bearish. Para lang meron kayong mga palatandaan at hindi kayo malito. So, sa bearish, kung sa bullish ay higher high, higher low ang nabubuo, dito naman po sa bearish, ang nabubuo ay, para hindi po kayo malito, nauuna naman yung salitang low. Lower high and lower low. Basta yung may word na high, laging nasa itaas. So katulad nito, sa itaas siya, ito nasa taas. So yung mga peak naman sa baba, yun naman ang tinatawag na low. Okay? So dahil bearish siya, mauuna yung salitang low. So lower high and lower low. Mas madali po bang tandaan yon? Yan. So lower, low. So habang nagke-create siya ng panibago, ibig sabihin ito ay mas mababa. Yung mga bago na create niya ay mas mababa. Dahil pababa ang price, so mas maigi na bumababa siya. So itong peak na to, itong low na to, ang sumunod ay mas mababa pa at ang sumunod ay mas mababa pa. Bearish naman ang nabubuo dyan. So wag niyo pong iisipin na kapag green candle, siya ay bullish. Kapag red candle naman, siya ay bearish. We look on the formation. Okay? We look on the peak, yung highs and lows. So yan, ito yung mga highs sa ibabaw, mga low naman sa ibaba. So yan yung tinitignan natin, yung formation niya. Hindi yung isang pirasong pulang candle o isang pirasong green na candle. Malinaw po ba? Kung ang itsura po niya akala nyong chart lang, which is chart naman talaga siya at nai-intimidate kayo na hindi nyo siya maiintindihan, do not worry because it is more on familiarization. So kapag naging familiar na kayo, para na lang kayo nagbabasa ng ABC. So naiintindihan mo na siya. Parang tayo mga Pilipino, di ba, kapag gumanon tayo, alam natin kung ano sinasabi nun. Pag kahit yung mata lang, yung mata tumingin sa kaliwa, ibig sabihin nun, tumingin ka din dun sa kaliwa. 'Di ba? O kaya kapag minusong dun, gano'n, walang salita. Alam mo na kung ano yung tinuturo. Kasi naiintindihan nating mga Pilipino kung ano yung mga facial expression o yung itsura, no? Kung ano yung sinasabi ng mga kilay, mata, bibig natin. 'Di ba? So ganun din dito, parang mababasa mo na siya kahit chart lang yung tinitignan mo, naiintindihan mo siya. Yung mga foreigner, hindi naman tayo naiintindihan 'di ba? I've worked with foreigners, hindi nila naiintindihan kung bakit daw gumaganon, ano daw 'yun. Gusto ba ng kiss, bakit ngumumuso daw. So tayo naiintindihan natin 'yon. So ganun din ang mangyayari sa inyo kapag ito ay pinag-aaralan nyo, ay maiintindihan nyo rin siya. Ano pa yung isang paraan para makilala nyo na bearish siya? Again, tingnan po natin yung lakas, no? Noong seller. So, mas malakas ang seller kumpara sa movement ng mga buyer. So, kapag pababa, yun ay seller. Kapag pataas, yun ay buyer. Okay? So sa bearish, seller ang malalakas. Sa bullish naman ay buyer naman ang malakas. So ano naman yung consolidating? Sa consolidating, ang movement niya ay sideways. Minsan hindi siya perfect na ganyan ang itsura niya. Minsan ganito yung itsura niya. Yan. Tapos ganyan. O kaya ay ganyan. Makalalaman yung ganyan na pa-sideways siya kasi hindi na niya nalalampasan, no? Hindi na tumataas yung price o hindi na rin bumababa sa level na to. Ano yung level na tinitignan? Yung ating, okay, so sa resistance at sa support. So doon na lang siya gumagalaw. Doon na lang siya nagpapa-bounce-bounce, no, sa support and sa resistance. And bakit po nagkakaganyan? Kasi parehas yung lakas ng buyer at ng mga seller. So walang walang magpatalo. Kapag na-reach niya yung level na yan, nandun yung mga order, no, ng mga malalaking institution sa level na yan, kaya mapupush down. Pagdating naman sa level na to, nandun naman din yung mga order ng mga institution na mag-buy. So, mapupush up na naman siya hanggang mayroong isang mag-give in, no? Na makakatalo dun sa lakas ng isa. So kung halimbawang seller ang nanalo, maaari niyang mabasag itong support dito at mag-continue na siya
bumaba. Paano natin madidetermine ang strength? Yan, yung mga kinulayan natin ng pula at berde. Paano natin madidetermine yung strength na yan? Through distance and speed. So, paano natin susukatin yung distance and speed? Halimbawa po dito sa seller. So, makikita po ninyo, itong buyer, meron siyang 82 pips, no? So, from dito sa low niya hanggang sa high niya, ay nakapag-move siya ng 82 pips. So, yan yung distance, no? Paano naman yung speed? Yung speed naman ay gaano niya kabilis narating itong 82 pips na to. So, merong 6 bars o 3 araw niya, no? Bago siya nakapag-move ng 82 pips. So, ganun yung kanyang bilis. So, kung titignan naman natin itong sa mga seller, so nakapag-move siya ng 12 pips sa loob lang ng 3 bars o 12 oras. So, mas mabilis siya, di ba? Mas mabilis, no? Yung distance niya, mas malaki, tapos yung speed niya ay mas mabilis. So, diyan niyo po masusukat kung mas malakas ba ang seller kaysa sa buyer. Ayan. So, paano naman po kapag nakabuy? Talaga po ba na ganun din yung kanyang speed and distance na maaring marating? So, tingnan natin. Ito, movement na to ay pataas, di ba? Ito, so kung titingnan natin, ayan, meron siyang 199 pips movement sa loob ng 6 bars o isang araw. So kung titingnan naman natin itong mga seller, no, mula dito, sige, kunin natin to, hanggang dito, yan, hindi na nga niya na-reach, no? Meron siyang 138 pips sa loob ng 17 bars o 20 hours or 4 na araw. Biruin po niyo yun, hindi niya narating yung 199 pips, 138 lang, inabot pa ng 4 na araw. So doon yung masusukat kung sino yung malakas through speed and distance. Again, yung distance is kung ilan yung naging movements niya, and yung speed naman ay kung gaano niya kabilis to na-reach. Ilang oras, ilang araw, ilang minuto. So meron tayong analogy, no, para mas madali nyo pong maintindihan yung paano ba babasahin itong price action. Price action yan yung mga movement ng candles na yan. Tinatawag natin price action. So, paano ba natin siya babasahin? Paano natin mas maiintindihan, no? Na malalaman natin kung ano yung mas malakas, kung buyer ba o seller. Sino na po dito yung nakapag mountain climbing? Yan, yung umakyat ng bundok. Sino na po nakaranas noon para makarating ka ng summit? Sa mga hindi pa nakakaranas, imagine niyo po, pag kayo ay aakyat ng bundok, hindi niyo pwede siyang akyatin ng dire-diretso. Kailangan meron kang station or kaya meron kang pahinga. So magpapahinga, no? Hindi yung bibiglain mo talagang kung halimbawa 3 oras kayong naglalakad para marating yung summit o yung pinakatuktok niya, ay lalakarin mo siya ng dire-diretso, hindi po. So, merong mga station o kaya yung tinatawag na rest, no? Magpapahinga ka. So, ganito po yan. Paano yung analogy ng pagbasa ng price action o nitong chart? So, imagine niyo yung peak is yung ating mga resistance or support and resistance, no? So, kapag kayo aakyat ng bundok, merong mga pahinga. So itong si buyer, halimbawa ay siya ay aakyat, no, ng bundok. So ayan, buyer. Bakit buyer? Kasi ito ang tinitingnan natin paakyat So si buyer muna tayo. Nakita niyo po to si buyer mula dito hanggang dito. Si buyer umakyat, no? Naglakad, tumungo siya. And then nung narating niya to, nagpahinga muna siya. Nagkaroon siya ng rest time. Ano yung rest time niya? So nung nag-rest siya, hindi siya gumagalaw, kaya nagkaroon ng down movement. So makikita po ninyo, ito po bang pahinga niya ay mas mahaba ba kumpara sa nilakad niya? Hindi, di ba? Maikli lang yung kanyang ipinahinga kumpara dito sa kanyang nilakad. So nung nagpahinga siya, nagkaroon na uli siya ng energy, so lumakad na uli siya.
Ayan, no? Lakad. So paglakad niya, makikita nyo na medyo mahaba-haba yung kanyang nilakad kumpara dito. Mas mataas yung kanyang, mas mahaba yung kanyang na-reach kumpara dito doon sa nagpahinga siya. So nagpahinga uli siya. So nung nagpahinga siya, syempre wala siyang galaw kasi nagpahinga siya. So nagkaroon ng yan, ito yung kanyang pahinga, no? So mapapansin po ninyo, yung bang kanyang pahinga ay mas mahaba kumpara doon sa kanyang nilakad? Hindi. Ibig sabihin, malakas pa ako, konting pahinga lang, makakalakad na uli. Tama? So, lakad na naman siya. Ayan, akyat na naman siya. Pag akyat niya, mas malayo yung kanyang narating kumpara dito. And then, nagpahinga na naman. So, maikli lang yung pahinga niya. Tapos, akyat na naman siya. Tapos, may maikling pahinga, no? Mas maikling pahinga na yun nandito. And then, mapapansin nyo, ayan, malapit na siyang makarating sa summit. So, kada lakad niya ni bullish, no, or ni buyer, kada lakad niya, kada pahinga niya, mas maikli lang yung pahingang kinakailangan niya para siya ay makapaglakad. Makikita nyo, palagi niyang mas nalalampasan o mas nalalayuan yung kanyang nilakad. Ano yung mas nalalayuan? So from here, nalakad niya to, nung nagpahinga siya, nakalakad siya hanggang dito, tapos nakalakad siya hanggang dito. So mula sa tinigilan niya, mas malayo pa yung kanyang narating. Yan. So pagdating niya dito, yan, tinodo niya na. Yan, nakarating na siya doon sa summit. And anong ginawa niya? Nagpahinga siya. Ayan. So nagpahinga, tapos konting lakad uli. Pero this time, hindi na siya hindi na siya nakabalik doon sa tuktok o doon sa summit. Tapos anong ginawa niya? Nagpahinga uli siya. Susubukan niya uling makarating doon. Ayan, susubukan niya uling makarating doon kaso mas mahaba na yung pahingang kanyang ginawa. Okay? Mas mahaba yung pahingang ginawa niya. So nagtry uli siyang umakyat, no? Lumakad, umakyat. Mas mababa na yung kanyang narating kumpara dun sa huli niyang nilakad. So sabi niya, pahinga muna uli ako, no? So parang nanghihina na si buyer. Ayan, so nagpahinga uli siya. Mas hinabaan niya yung pahinga niya, baka sakaling makabawi siya. So noong naglakad uli siya pataas, hindi na naman niya nalampasan yung huling kanyang narating. So hanggang dito lang siya. So pahinga uli na naman si buyer. Ayan. So sumubok uli siya, hindi na naman niya narating. So hanggang dun lang yung kanyang naging pahinga. Ayan. So ay kanyang narating. So nagpahinga uli siya. Pagkapahinga niya, ayan, medyo unting pahinga. Ayan, pahinga uli siya. Ayan. So nung nagpahinga na siya sabi niya, eto na talaga, pahinga ko. Ayun, nagkaroon uli ng lakas si buyer. Konting pahinga, mas malayo na yung kanyang nararating. So, nakagain na uli siya ng kanyang lakas, no? Or strength. Mas mas naintindihan niyo po ba sa analogy na ito? Para po yung one time, no? Yung kasabayan ko umakyat ng Mount Pulag. Sa sobrang pahinga niya, pababa na kami. Talagang sabi nila mas mabilis daw pababa. Actually, kulang na yung lakas mo. Yung isa kong kasama doon, humiga na sa lupa, no? At natulog umitlip ng konti. Siguro kung sa trading natin titignan, nag-consolidate na siya. Hindi na siya gumalaw doon, nandun lang siya at umidlip ng konti. Ayan. So, kada galaw po, no, move niya, at nalalampasan niya, sa konting pahinga niya, mas nalalampasan niya yung movement ng previous na nagawa niya. Yun ay nagpapakita na lakas para sa buyer. Okay? Kung naman ang mas na humaba yung pahinga, no, katulad nito, so nagpapakita naman ng lakas yung seller. Kung kayo ay nahihirapan, sino ba ang malakas, sino ba ang mahina? Ano ba ang trend ngayon? Sell ba or buy? Bullish ba or bearish ba?
So una, alamin mo yung highs and low. Identify mo. Ano ba nakikreate? High or low? Higher high or higher low? Lower high or lower low? So that's one. Pangalawa, ano yung mas may lakas? Mas malakas ba ang buyer o ang seller? Through speed and distance. Pangatlo, yung pinakasimple, mula doon sa last movement niya, halimbawa dito, ang current movement niya, halimbawa ay ito. So obviously, mula sa baba, napunta sa taas, iyon ay bullish. So yung huling movement niya, halimbawa ay ito. Tapos ito yung current movement niya. So mula sa taas, nasa baba na yung price. So that is bearish. Okay? So may tanong si OG. Paano kung pabago-bago ang market situation while changing time frame? Paano natin ma-identify yung market environment? Para po makita po ninyo kung ano talaga ang trend, titingnan nyo po yung higher time frame. So halimbawa sa 4 hours, siya ay pataas, no? Yun yung kanyang trend. Meron din naman tayong tinatawag na immediate trend. Ano naman yung immediate trend? So yun yung kasalukuyan na nangyayari. So halimbawa, sa 4 hours, sa 4 hours, ang trend ay pababa. So, nakita nyo po to, di ba? Bumababa. Bakit pababa? Ang nabubuo ay lower high, lower high, lower low, lower low, lower low. Ito ay lower high pa rin. Okay? So, ang trend niya ay pababa. Pag lumipat ka ng time frame, nababago ba itsura? Yes, nabago. Bakit dito nag-consolidate na siya? 'Di ba? Hindi na siya gumalaw. So, ito yung tinutukoy na ni Ogie. So, kung ang binabantayan mo naman ay 1 hour time frame, at nagko-consolidate siya dito, anong lagi natin sinasabi? Pag nagko-consolidate, wala munang tayong trade. So, kung nakita mo siya nagko-consolidate, maghihintay ka na ma-break either dito sa taas o sa baba para ikaw ay makapag-decide either to buy or to make a sell trade. Eh, paano pag mas mababa pa? Ayan, coach, ayan, mas mababa pa siya. So, kung nasa lower time frame naman ang iyong tinitignan, so ito naman ang iyong pagbabasihan as your immediate immediate trend. Yan. Ito nangyayari to. So ano po ang nakikita nyo dito sa trend na to? Anong klaseng market environment siya? Okay, no? So pababa. So ito po yung inyong pagbabasihan. Itong pababa na to. So hindi kayo malilito, kasi po dyan tinitignan ko 15 minutes mas magalaw sa 15 minutes. Okay lang kung 15 minutes ang tinitignan mo. Di ba meron tayong pinag-aralan na market structure. So sa market structure, di ba, merong tayong sinusundan or meron tayong technique na naglalagay tayo ng goal line at saka market structure. So pwede mong gamitin yan. Or ano ba yung ideal entry kapag downtrend yung ating market, no? Kung bearish siya. So, saan ang ating halimbawa ang natututunan pa lang po ninyo ay market structure. So, doon sa inyong market structure o goal line ang inyong ideal entry. So, halimbawa ito, so sa 4 hours siya ay downtrend. Pagdating ng 1 hour, siya ay consolidating. Pagdating ng 15 hour, siya naman ay downtrend uli. So anong susundan ko, coach? Ang susundan mo, anong time frame yung tinitignan mo? Kasi doon ka magbabase ng decision mo. Bakit? Tingnan mo, may mga trader na 5 minutes ang tinitignan. Pero nakakapag-enter sila ng trade, nakakapag-gamit sila ng technique using 5 minutes time frame. O mas maliit 'yun, mas maraming movement 'yun. Pero bakit sila nakakapag-trade using 5 minutes time frame? Kasi yung chart na 'yon ang kanilang pinagbabasihan. So didepende ang inyong desisyon doon sa chart na pinagbabasihan po ninyo. Eh bakit, coach, kailangan pang magpalipat-lipat ng time frame? Bakit kailangan pa tumingin ng 4 hours? Bakit kailangan pa tumingin ng 1 hour tapos 15 minutes? Eh pwede naman palang yun na lang ang pagbasihan ko. Para yan tumitingin ka sa future. Meron kang long term and short term sa mga plano mo in the future, di ba? Yung higher time frame, yun naman na tinitingnan mo kung saan
maaaring tumungo yung market. So kanina 4 hours, so ito ay naka-downtrend. So ang iniisip mo or ang pinipredict mo, itong level na to yung kanyang mararating dahil siya ay pababa. So anong price niya? 93.73. Pagdating mo ng 1 hour, kung 1 hour na binabantayan mo, nakita mo nagko-consolidate, so hindi ka muna mag-e-enter ng trade. Bakit? Kasi meron kang sinusundan na strategy. Ang strategy natin, walang entry sa consolidation. So hindi ako mag-e-enter dyan kung 1 hour time frame ang iyong minomonitor or tinitignan, pinagbabasihan. Kung 15 minutes siya ay downtrend. So nandito pa rin yung aking inaasahan o pinipredict na pupuntahan ng market. So kung gagamitan ko siya ng market structure o ng trend line o kung ano yung strategy na ginagamit nyo, ay yun po yung inyong pagbabasihan. So in this case, dito pwede kang, kung ang pagbabasihan natin ay market structure, hanggat hindi siya nape-break, pwede kang mag-enter dyan, pwede kang mag-enter sa goal line. So depende sa time frame na tinitingnan mo. So hindi ka malilito. Okay. So ayan, yan yung ating lesson for today, ang ating market environment. So hopefully, mas lalo nyo pong naintindihan kung paano po bumasa ng market condition para magkaroon kayo ng better decision making sa inyo pong mga trade.